Yon! Okay, okay. Magandang araw mga pare, ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Isa na namang araw na kaiinisan ba natin o katutuan? Depende yan, depende sa ating topic. At maraming salamat sa mga suporta sa atin. At dun sa mga basher, maraming salamat. Dahil napapasaya nyo ko. Nagmumukha kayong tanga. Alam mo yung punta sila ng punta dito sa channel ko. Tapos mambabash lang. Mga bayad kasi yan. Tapos sasabihan tayo bayad. Ay, ewan ko sa inyo. Bahala kayo sa buhay. Okay lang yan. Sige lang. Bash lang. Okay lang. At dun sa mga mahal kong subscribers, maraming salamat sa pagsuporta. Palakpakan. Oy, by the way, batiin nga pala natin. Ito si ang pangalan nga nito. Si Alex G. Salon. Ito si Alex G. Salon. Hello sa inyo. Sabi niya dito, pa-shout out po kaming lahat dito sa Alex G. Salon. Na mga viewers niyo po at followers niyo. Thank you sa pagsuporta. Palakpakan. Maraming salamat. Oy, mag-ano kayo dyan ha. Baka mamaya sumobra yung gupit nyo dun sa customer nyo. Ako pa masisi dyan ha. Tapos sobrang pag nyo, baka mamaya anong tawag doon? Yung sa pag be-bleach ng buhok, mamaya nasobrahan sa babad ha. Hindi, joke lang. Maraming salamat sa pagsuporta. Hello sa inyo dyan. At syempre, ito na naman si Gadon. Ako po. Actually, hindi naman siya hindi naman siya nagpapansin. Pero meron siyang mga binanggit na, alam mo yun, okay naman, pero hindi okay. Kasi gusto niya daw ituloy-tuloy itong ayuda, especially yung AKAP na may pakanan yan, si Romualdez. So, ang title natin dito, Gadon, bibigyan ng ayuda ang hindi bobo. So, panoorin natin to mga pare. And by the way, para sa ating mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe to this channel. At huwag kakalimutang mag-like at mag-share ng ating mga videos para mas masaya tayong lahat. Okay po ba yon? At huwag nyo kakalimutan ng aking page na Paring RJ. At meron tayong TikTok account na Paring RJ Banateros. Okay? So, panoorin na natin to si Gadon dahil hindi na natin to tatawaging attorney kasi ito disbar na. So, at hindi lang isang beses, 2 times. For parang bakit hindi kaya to sa Guinness Book of Records si Gadon, no? Na siya lang yata ang kauna-unahan o nag-iisang abogado na 2 beses na disbar. Ewan ko ba? Kasi okay naman sana to si Sir, matalino naman to. Hindi naman makakapasa ng barto kung hindi matalino pero yung pag-uugali niya kasi medyo, alam mo yun, medyo bastos Yung nasobrahan sa, sa high blood. Masyadong high blood to si Sir. Dati natutuwa ako dito ng mga hindi ko siya gusto pero natutuwa ako sa kanya noon, yung mga pinagpapapakyo niya yung mga mga bobo. Ikaw, puta ka na mo, bobo ka. Nakakatawa siya. Hindi ko siya gusto pero nakakatawa siya. Okay? So panoorin na natin to mga pare. Ivan, ano ang mga puntong inilatag ni Secretary Gadon at nasabi niya na dapat ituloy ang AKAP? Yes, Ella, ayon kay Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Secretary Larry Gadon, hindi lang dapat mga beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang dapat tinutulungan ng gobyerno, kundi pati na rin yung mga Pilipinong nagtatrabaho. So kasi meron tayong tinatawag na 4Ps. Ayan yung mga parang mga hirap sa buhay, yung may mga anak na parang solo parent din. Pero yung 4Ps na yan, dun sa mga may anak na, alam mo yun, nag-aaral pa. Pero alam ko pag nakagraduate na yung anak, o parang meron silang specific na, tawag dito, parang may specific silang rules, na pag yung anak mo graduate na, tatanggalin na dun sa 4Ps. So yan. Okay naman to, maganda to, kasi direkta sa direkta sa bangko to. Ang pagkakaalam ko direkta sa bangko to from government, excuse me.
from government, national government, rekta doon sa bangko nung parang beneficiary. Okay? So, maganda yan. Ang nangyayari dito sa AKAP, ewan ko bukod sa madami dinadaanan, kakaiba kasi to. Alam nyo, okay naman yan. Pero nagiging kasi, alam mo yung kung puro na lang ganyan ang gagawin ng gobyerno natin, kung puro pamimigay na lang, parang aasa na lang tayo mga Pilipino dyan. Magiging tamad tayo. So, ginagawa nyo tamad ang mga Pilipino. Ayaw nyo umasenso ang mga Pilipino. Bakit? Kasi, ang mga mahihirap na Pilipino, yan ang pagkukuhanan nyo ng boto. Gagamitin nyo yan sa susunod na eleksyon na ganito, na kami yung nagbibigay sa inyo, kami yung tumutulong sa inyo, kami nagbibigay ng pera, para nga naman magagamit nyo sa susunod na eleksyon at manalo kayo. Siyempre, ang mga Pilipino, especially yung mga mahihirap, ang gusto niyan, hindi naman lahat pero yung mga mahihirap, ang gusto niyan, alam mo yon, yung walang pakialam sa politika, yung mga Pilipino na, alam mo yun, ang mahalaga sa kanila, mabuhay sa isang araw, kumain sa isang araw, wala nang pakialam yan sa mga politiko. Ang gusto na lang yan, kung sino yung nagbibigay sa amin, yun na lang yan boboto namin. Which is, parang, alam mo yun, medyo mali Medyo mali na ginagawa natin to, o pinapaasa, o hinahayaan nating umasa yung mga Pilipino, especially dun sa mga kababayan natin na mahihirap, na umasa dun sa ayuda, sa mga 4-piece na yan. So, hindi na sila magtatrabaho. Okay, may buwan-buwan naman kami kinukuha Ba't pa kami magtatrabaho? So, yun ang mali. 'Di ba? Okay sana, maganda siguro yung purpose nila para matulungan ng mga Pilipino. Hindi natin sure kung yun talaga. Pero ginagawa nilang, alam mo yun, pinapadali nila o ginagawa nilang tamad yung Pilipino, yung isang tao dahil nakakakuha sa gobyerno ng mabilisang pera. 'Di ba? Sige, tuloy natin. At nagbabayad ng buwis, ngunit hindi na sumasapat yung kitang kanilang natatanggap para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa isinagawang House Committee hearing on Poverty Alleviation kaninang umaga, isa sa napag-usapan ay kung dapat pa bang ituloy ang ayuda para sa kapos ang kita o AKAP program na ipinatutupad ng Alam nyo mga pare, hindi tayo, alam mo yung ayuda kasi na yan, ginamit talaga nila yan nung eleksyon. Tignan nyo ngayon, pero medyo alangan na sila magbigay ng ayuda. Bakit? Tapos na eleksyon, nanalo na sila So, hindi naman yan masama kung titignan mo o kung gagawin mong tama o kung iaayos mo. Hindi yan masama Hindi tayo against yan sa mga ayuda. Hindi yan masama. Pero kung ganyan ang gagawin, kasi pag mumukhang tamad at mangyayari na parang tatama rin talaga kasi may nakukuha buwan-buwan. Di ba? Okay lang sana kung yung nakukuha mo, pinagtrabahuhan mo, pinaghirapan mo. Okay sana yun. Hindi Chill ka lang, petex ka lang, mahirap ka lang, magkakapera ka. Ganon. Di ba? Tapos ang masama pa niyan, pag pinansugal, anak ng putya. Oo, totoo yan. Department of Social Welfare and Development o DSWD. Para kay Secretary Gadon. Ito pasensya na mga pare, pero nakita ko lang dito kay Gadon na parang wala talaga tong alam. Kumbaga walang alam dun sa mga nararanasan. Alam nyo kasi mga pare, pag ikaw umangat sa buhay at alam mo yon, yung naupo ka na sa posisyon ng gobyerno, tapos alam mo yung kalagayan ng mga kababayan natin at naranasan mo. Ito yung the best experience talaga is yung the best teacher talaga is experience Kung naranasan mo yung hirap sa buhay, ngayon gagawa ka ng paraan para hindi na maranasan yun, para tulungan mo sila. Pero hindi pera ang sagot. Ano ba yan? Hindi pera lagi ang sagot dun sa para makatulong ka. Hindi ganun. Dapat magpatuloy ang Tignan mo yung style ni Gadon dito medyo alam mo yun, parang hindi niya alam yung sasabihin niya. Ewan ko. Kayo na humusga. Programa upang hindi naiiwanan sa pagtanggap ng tulong ang mga manggagawang Pilipino. I think the AKAP should be continued because we are helping those who are under the 4Ps. But how about those who are trying to work, pay taxes,
those who are earning minimum wages, and in fact, even those in the informal sector who are earning below the minimum and still pay taxes. Yun daw ang ano niya. So, kailangan daw ituloy dahil daw, syempre, may mga mahihirap daw tayo na, alam mo yon, yung below minimum, especially yung mga trabahador na ano, siguro, ang tinutukoy niya dito yung mga vendor, mga driver, public driver, di ba, mga jeep, mga tricycle, mga ganyan. Yan siguro yung tinutukoy niya. Pero hindi niya nakikita yung, alam mo yun, ewan ko sa inyo ba mga kababayan, pag nangyari kasi, alam mo, yung may hawak ng pera yung mga Pilipino. Alam mo, may mga gantong, may mga gantong sitwasyon Yung okay na kami kasi may kumakain naman kami ng ng 3 beses sa isang araw. Walang problema doon, okay? Walang problema doon. Ang problema, yung hindi ka yung hindi ka mangarap na umangat sa buhay. Hindi ka mangarap na, alam mo yon, na sana balang araw 5 beses na kaming kakain sa isang araw. Ganon. 'Di ba? Sana balang araw, magsisipag ako balang araw, anytime na gusto kong kumain, kakain ako. Kasi may mga kababayan tayo na okay na sa gantong kalagayan 'Di ba? Okay na sa gantong buhay, hindi natin masisisi yan dahil parang syempre pinanganak silang mahirap. Ang prinsipyo nila, ganito ko pinanganak, hindi ko kayang maging mayaman, wala. Hanggang dito na lang ako. Kaya masaya na sila dyan. Tapos, bibigyan mo pa ng ayuda na pera. Buti sana kung yung pera, diretso talaga mapupunta sa pagkain. O diretso mapupunta sa pangangailangan. Paano kung mapunta yan sa kung saan-saan? Mapunta sa sugal, mapunta sa droga, o beer house. Di ba? Pag pera kasi ang binigay mo, maraming paggagamitan na kakaiba yan. Unlike dun sa talagang, halimbawa, grocery. Walang mapapagamitan yan. Iuwi talaga nila yan. Ang problema kasi pera. Okay? Yun ang problema. Ganun din naman sa 4-piece Mamaya pag-usapan natin yung mga pwedeng gawin ng gobyerno o sa tingin ko na dapat gawin ng gobyerno kaysa dito sa mga ayuda na to, okay? Inihalimbawa nito ang mga tricycle drivers, jeepney drivers at mga pahinante na maliit na nakukuhang sahod kapalit ng araw-araw na pagtatrabaho. Ayon kay Secretary Gadon, kasama sa mga tulong na dapat matanggap ng mga ito ay ang health assistance o burial assistance. Ayan, maganda yung sinabi niya, palakpakan natin yan. Yung health assistance, okay yun, maganda yun. Dapat nga, libre na yan Tapos yung burial, ito ang problema ng mga Pilipino Ito ang problema ng mga mahirap. Alam mo yung mahirap ka na nga, tapos mamatayan ka pa. Saan ka kukuha ng pampalibing? 'Di ba? Ayan ang pinaka, merong programa niyan si BP Sara, natatanggalin na nga dahil ayaw nga bigyan ng budget ng ang Office of the Vice President May mga programa yan. Meron din alam ko dyan sa may mga ibang lugar natin na may libreng libing. Malaking bagay yon sa isang Pilipino o isang pamilya na nawalan ng kamag-anak o ng mahal sa buhay. Kasi paano nga naman kung ganito kami kahirap, wala namang kaming ipon, saan namin kukunin yan? Maganda yan. Maganda yung gusto ni Attorney Gadon, ni Secretary Gadon na health, libreng check-up, o yung tinatawag na burial assistance. Maganda yan. Okay yan para sa akin. Kadalasang nangangailangan ng malaking halaga ng pera. Pero hindi pera. Wag pera. Wag pera, ha? Dapat mismong yung, halimbawa, meron silang specific na puninarya. Ang mangyayari, ang magbabayad doon yung halimbawa, sabihin na natin St. Peter o libreng advertisement na St. Peter Halimbawa, St. Peter, 'di ba? Ang doon nila dinala yung bangkay, yung kamag-anak nila. So, ang local government
ang magbabayad o yung national government ang magbabayad dun sa St. Peter. Diretso na kagad. Tapos, magbigay ang sabihin na natin kailangan talaga ng pera diyan sa sa pagka burol, syempre kailangan talaga 'yan. Ngayon, yung mga mayor gumalaw-galaw. 'Di ba? Magbigay ng konting donasyon, syempre para naman sa para naman sa burol 'yan eh. Ang mahalaga kasi doon yung yung package nung burial package, 'di ba? Na sa burol, yung mga gagamitin doon, tapos yung pag hanggang ilibing, okay na, wala nang babayaran yung yung pamilya. Yung dapat. Pero yung mga pangkapangkain, pwede na yan, kaya na ng mayor yan. Kaputya. Malaking bagay yan, malaking bagay yan sa isang pamilya pag mayor tumulong sa ganyan. Ay nako. Ang laking bagay niyan. O kaya mga konsihal, pagkataas manalo, wala na. Galaw-galaw Ella, paliwanag ni Secretary Gadon, hindi naman regular itong AKAP program, kundi case-to-case basis lamang. Kaya dapat hindi ito ipagkait sa mga manggagawang below minimum wage ang natatanggap na kita at nangangailangan ng alalay mula sa gobyerno. Yan muna ang update mula dito. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Okay, yan ang natin. So, ito. Hindi ko na ito mapapakita mga pare kasi nandito sa aking cellphone. So, ito. Kung mga dapat tutukan na programa, ito kasi, kaysa sa ayuda, bakit hindi na lang sila gumawa ng mga ganito? Okay? Unang-una yung trabaho at kabuhayan, malawakang skills training, test the livelihood programs, meron naman tayo niyan. Natugma sa demand ng mga kumpanya, okay? So yung mga, alam mo yon, ang problema kasi dito sa Pilipinas o sa ating bansa, minsan yung kinukuha ng mga kumpanya, alam mo yon, ang sahod na nga lang, magkano na lang ang sahod? Tangina. Okay, minimum. Tapos ang gusto pa college graduate. Diba? Pwede na yung high school. Tsaka tsaka undergrad kung makakaintindi naman. Ano ba 'yan? Sa hirap ng buhay noon hindi nakapag-aral o halimbawa, 'di ba? Huwag niyo lang pahirapan. Kala niyo naman laki ng sinasahod Tapos meron pang yan. May orientation, may pa kasi may interview yan. Tapos orientation. Ewan ko kung paano ba, nakalimutan ko na May final interview, yun yata yung final interview. Pag nakapasa ka na doon, yun na yung orientation. Tapos magpapasa ka ng requirements. Yung laki ng requirements din ngayon. Hirap kaya niyan. Alam nyo ba madali? Hirap niyan. Ito mga mayayaman na to, walang yan. Hindi nila alam yun. So ito pa yung mga suporta sa micro, small and medium enterprise para mas maraming trabaho, di ba? Yung mga maliliit na mga grocery, yung mga basta yung mga maliliit na na tindahan, pwede 'yan. Kaysa bigyan ng ayuda, tapos murang puhunan para sa maliliit na negosyante sa pamamagitan ng microfinance at kooperatiba. So ito yung sinasabi ni bang pangalan nun, yung tumakbo ring senador na interview natin sa SMNI, si dating Defense Secretary kalimutan ko. Teka lang, isa-search ko baka magalit sa akin yung kakaya. The former Defense Secretary of the Philippines. Ito si ano pangalan ito. Wait lang. Norberto Gonzales. Yun. Si Sir Norberto Gonzales, ang gusto niya mangyari, yung parang pahiramin natin ng mga yung mga maliliit na negosyante, pahiramin natin ng yung alam mo yung maliit lang yung tubo para hindi sila kagad malugay. Ngayon,
yung mga yun, kukuha ng mga tao yun para sa negosyo nila. So, pag maraming nagninegosyo, maraming magkakaroon ng trabaho, di ba? Tapos ito importante, edukasyon. So, libreng kalidad na edukasyon hanggang kolehiyo o TESDA. So, meron na tayo niyan, okay? Tapos ito, meron tayong scholarship program at allowance para sa mahihirap na estudyante. Ito, yung ibang lugar gumagawa na nito. Okay, palakpakan natin yon. So, yung ibang lugar, ano na kaya? Ano na? Tapos, access sa modernong teknolohiya at internet para hindi mahuli sa digital skills. Ito ang problema natin. Ang bagal ng internet dito sa Pilipinas. Kung hindi ka magbayad ng malaki, hindi ka magkakaroon ng, o hindi malakas ang internet mo. Ngayon, sa mga schools, dapat ito rin ang tutukan. Magkaroon ng mga, alam mo yon, mga computer na maaayos, yung computer na, alam mo yun, pwedeng mag-access yung mga estudyante para sa research nila, hindi na sila pupunta doon sa mga internet cafe, 'di ba? Hindi na sila, alam mo yun, basta hindi na sila magbabayad, libre na, kukunin na lang yung, parang ID lang kailangan mo doon, access, para sa library, 'di ba? Sa library noon, kailangan ng ID para makahiram ka ng ng libro o kaya doon ka magbabasa. Actually, hindi ako nagpunta ng library. Pero ganon, alam ko kung paano. So sana magkaroon din tayo ng mga parang yung building sa isang school na pwedeng pumunta doon yung mga bata o yung mga estudyante para sa mga research nila. Para tas lakasan nyo yung internet. Magkano lang naman yan eh. Diba? Malakas na internet para mabilis yung pagre-research nila. Okay, itong pinakamahalaga rin. Kalusugan, libreng basic health service at gamot sa barangay health center. Ito pinakamahalaga to. Kaya okay din yung sinabi ni Gado na ito yung gusto niya na libre din na health, yung libreng health service, yung mga basic lang, walang problema doon. Pag may lagnat yung bata, imbis na pumunta ka na sa, alam mo yun, pumunta ka sa ospital, punta mo muna sa clinic, tsaka yung maayos sana. Minsan pag sinabing libre kasi parang putyo-putyo lang eh. At maayos din. As libreng gamot, di ba? Ay yung mga mahalaga eh. Tapos meron kayong, halimbawa, meron kayong ID o kaya yung ID nyo, pe-present nyo lang na taga doon talaga kayo sa lugar. Yung mga bagay na kailangan natin kaysa dyan sa ayuda. O kaysa doon sa ayuda na inaano nyo. Halimbawa, yung binibigay nyong ayuda, ipondo nyo sa mga gantong bagay. Mas maraming matutulungan. Ito pa. Pabahay. Abot kayang pabahay na may maayos na kuryente, tubig at internet. Tapos community housing project na malapit sa trabaho at paaralan, hindi sa malayong relocation. Ito ang problema. Pag sa mga relocation center, naalala niyo yung mga relocation center noon, ang lalayo. Ang layo sa palengke, ang layo. Parang pinahirapan mo. Kaya ang ginagawa ng mga alam mo yun, ang ginagawa ng mga nakakuha ng bahay, binibenta. Tapos bumabalik sila doon sa lugar na kinalakihan nila. Alam nyo kung bakit? Kasi walang trabaho doon eh. Kaya nga ang ganda ng ginawa ni Yorme, nakita nyo yung condominium. Doon talaga sa tondo nilagay. Para hindi na kayo ibenta. Tapos yung ginawa niya na magbibigay pa rin kayo o maghuhulog kayo. Halimbawa, 2,000, isang buwan. Yung 2,000 na yan, para ihuhulog nyo dito, iipunin natin. Pag umangat na kayo sa buhay, kung gusto nyo na umalis dito, pwede nyo nang makuha yan. Di ba ang ganda? Yung mga ganong isipin, pang presidente, dapat ganong utak ang presidente. Ganong utak dapat ang meron ng isang public official. Hindi yung puro ayuda. So, yun, di ba? Ang ganda nun. Gumawa tayo kasi ngayon nauuso na yung mga building eh, di ba? Mga condominium. So, kung meron kang lugar na nakikita dyan na bakante, kaysa dun sa igawa mo ng parang subdivision na isa-isang bahay, gawin mong building.
'di ba? Gawin mong building, tapos lagyan mo ng gawin yung maayos, basta maayos, wag yung gawin kurakutin yung budget diyan, basta maganda, maayos yung budget, yung wag tipirin yung materyales. Magiging maganda 'yan. Tapos yung mga mahihirap nating kababayan, malamang hindi na aalis yun kung doon lang mismo sa lugar nila. O, di ba? Tapos yung lugar na inalisan nila, ayusin natin. O, gawin din natin ganun. O kaya kung ano yung project na gusto nyong gawin doon sa lugar natin. Di ba? Isang factor din kasi dyan sa mga Pilipino o sa mga masasabi natin na kababayan natin na kaya bumabalik sila doon sa lugar nila. Unang-una, trabaho. 'Di ba? Trabaho. Tapos yung nakasanayan na nila. 'Di ba? Yung mga kapitbahay nila, mga kaibigan nila, kaya sila bumabalik doon. Hindi lang dahil sa gusto nilang maging mahirap. Oh, 'di ba? Naiisip niyo ba yung gawin yung building, maliit lang yung lupa, tapos mataas na buildings, gawin yung halimbawa 12 floor. Oh, okay na 'yan. Tapos isang mahaba-haba, sabihin natin, sa isang gilid, kasya ang apat, 'di ba? Isang apat na pahaba. Tapos 12 floor, oh. Ang laki na nun, ang dami na nun. Oh, lagyan niyo parang tenement bang style. Ganun sana, ganun ang mangyayari sana isipin nyo. Imbis na ilipat nyo doon sa mga malalayong lugar, bakit hindi na lang kayo gumawa ng building na malapit din doon sa lugar nila at doon sa mga trabaho nila para hindi nila ibebenta yun. Malamang andun yung trabaho nila, bebenta ba nila yun, di ba? So ganun. Tapos yung ilalim, gawin yung parking para hindi nakakalat yung mga Ganun kasimple, di ba? Puro kasi pamumulitik nasa nyo eh. Oh, ito, social protection. Mas mahusay na target sa 4Ps, Pantawid Pamilya Pilipino program para hindi nasasayang sa hindi tunay na nangangailangan. So ito yung mga problema dito. Hindi nila na-monitor yung mga nagpo-4Ps. Basta kaibigan ko lang, kakilala lang ni Black Leader. So yun na, basta ganoon, kailangan na-monitor nila ng maayos para doon talaga sa mga nangangailangan, okay? Ito pa maganda, cash for work. Pupipiyok pa ako. Cash for work programs para hindi umasa lang sa ayuda, kundi may kapalit na serbisyo sa komunidad. Alam niyo yung tupad, yan eh. Ang problema kasi sa tupad, hindi, dapat ang gawin nila, hindi yung pagwalis-walis lang, hindi yung yung talagang trabaho talaga. Trabaho talaga na, alam mo yun, araw-araw silang papasok. Ang problema dun sa tupad, yung mga tambay na nakikinabang eh. O tiya, may damit na marami. Alam ko yan. Marami ang kilalang ganyan. O tiya, walis picture, palit ng damit, lipat sa ibang lugar, palit ng damit. O yun, tambay sila sa 10 araw, pagsisenda lang sila ng picture kada araw sa GC. Para kunyari, nagwalis sila. Dapat may nagbabantay din. Tapos inaayos yung talagang dapat ayusin. Yung maglinis ng estero, ganun eh. Diba? Ang ganda sana nung putang, ang ganda nun. Oh, di ba may mga nagbabara na mga lugar? Tapos yung mga tambay, sige, mga tambay kayo, maglinis tayo niyan, maglinis tayo ng estero. Malaking tulong yun. Tangina, dapat ganun ang ginagawa nyo sa Dapat kasama yung sa flood control project, yung mga ganun, yung mga, nakikita nyo yung mga nagbablog na naglilinis ng mga kanal-kanal, yung mga malalaking kanal, tapos sobrang dumi, dahil sa sobrang dumi, hindi na nakakadaan yung tubig na maayos, kaya nagbabaha pag umulan. So, ganun ang ginagawa nila, inaayos nila. Bakit hindi yun ang gawin ninyo?
Bakit hindi nyo simulan yun sa mga ganong bagay? Imbis na magwalis sa kalsada, doon kayo sa mga estero magwalis. Total, malaki naman ang binibigay dyan. Hindi naman basta-basta yan eh. O, ganun sana. Tapos, kailangan merong attendance. Yung talagang pipirma. Kailangan kasama doon sa picture na, sa group picture na nandun. Di ba? Hindi yung putsang na pipicture ka lang kung saan-saan. Ganun talaga. Kasi syempre, pera ng gobyerno yan eh. Kailangan maayos ang ang tawag dito, pagbibigay ninyo. Hindi pwede yung porket okay na, okay na. Porket may picture, okay na. Dapat group picture. Halimbawa, tapos na yung trabaho nyo sa isang araw hanggang 5 p.m. O, picturean kayo lahat. Picture, o. Tapos bukas, kung hindi pa tapos yun, doon ulit kayo. O, picture ulit. Basta ganun. Pirma. Simpleng bagay, pinapalalaan nyo eh. So, eto. Infrastruktura at serbisyo. Murang transportasyon, kuryente at internet para mas makagalaw ang mahihirap. O, di ba? Kasi, ang problema sa atin ngayon, yung transport system natin. Okay, may mga libreng may mga libre kagaya nung kayo BP Sara, yan sa EDSA, yung EDSA na bus, yung OBP bus na libre ang sakay. Diba? Ganun sana, may mga ganun tayong programa. Ang ganda sana niyan. Pero alam ko, tutuloy ni BP Sara yan hanggang 2028 eh. So, wala na tayong problema dyan. Okay yung mga yon. Tapos, sa transportasyon, sa mga LRT, MRT, dapat meron din tayong mga libreng ganyan. Halimbawa, kung araw-araw kang pumapasok o kung araw-araw kang nag-MRT, LRT, baka pwedeng ilibre mo na yung isang araw papunta tsaka pauwi. O hindi naman siguro mabigat 'yan. 'Di ba? Basta kailangan, for example, mag-MRT, LRT ka, Monday to Friday, meron kang parang stub. Tatatakan nila 'yan. Okay. O pumasok ka dito, tatak, tatak. Kaya basta tatatakan nila 'yan isa-isa. O pagkatatak, pagdating ng Friday, papakita mo yung 4 na tatak mo. Okay, ito po. Pasok ka na, diretso na. Ganun ka, ganun lang kasi. Bakit kasi pinapahirapan nyo? Tapos ang solusyon nyo sa problema ng Pilipinas, ayuda, anak ng putsa. Wala yan, band-aid solution lang yan, panandalian lang yan. Pag nagutom yung mga yan, wala na naman. Okay. Ito, national program nga yun. Ano na yung mga sinasabi natin? Dapat na ito yung mga bagay na dapat tutukan ng gobyerno. Hindi lang yung tinututukan nyo, impeachment eh. Tigilan nyo na yung pamumulitika. Alam nyo, tigilan nyo na yung pamumulitika kasi kasuhin nyo talaga yung mga Pilipino natin. Sila ang naaapektuhan dito eh. Taong bayan ang taong bayan. Hindi yung pinagsasabi nyo na gusto ng impeachment. Kaming taong bayan na naaapektuhan dahil sa pamumulitika ninyo. Tingnan mo, yung mga programa dapat na nararanasan na natin, tinrabaho. Yung pansarap na programa ng OBP. Ito for example lang naman to yung programa ng OBP, maraming mga estudyante na sa elementary ang hindi nakakakain, tinatamad na pumasok dahil walang pagkain. O kung merong ganyan na pansarap, di ba? Malaking bagay 'yan. Malaking bagay 'yan kasi nga naman kahit hindi sila kumain sa bahay nila dahil wala silang perang pagkain o sa school, makakakain sila. O sa tinapay na yun, okay na yun. 'Di ba? Malaking bagay na yun. Maliit lang tingnan, pero malaking bagay yun sa mga, especially dun sa mga nanay na nahihirapan. Yan sana. Tapos ito, imbis na pera ang ibigay nyo sa ayuda, ba't di grocery ang ibigay ninyo? Diba? Grocery na lang, kasi wala silang magagawa dyan. Pag grocery, talagang uubusin nila yan. Hindi pera, wag pera. Kasi yung pera, maraming pwedeng puntahan yan. Pansugal, pang-inom, syempre. Diba? Hoy, pre. Bro. Kakuha
na ayuda eh. Inom tayo, gin. Oh, tayo na. Wala na, ubos na. O, tapos bawa, babae, Mare! Nakuha na ako ng ayuda, tara na, mahjong na tayo, mahjong. Tong eats. Oh. O kaya pag nak, pa-Gcash ka doon. 1,000, mag-scatter lang ako. Oh. Ganun, di ba? O, baka mamaya, papunta pa yan sa droga eh. Kaya mahirap pag pera. Dapat, ang natin, ang ipang-ayuda natin, yung, pagkain mismo. Dilata, kape, asukal, gatas, Milo, kung ano pa man. Diba? Sardinas, bigas. O kaya kung sabihin na natin kung kada pamilya isang sakong bigas. O, ang laking bagay nun. Mga mga bano eh. O sabihin mo nang yung isang sakong bigas natin 1,000. O, mas makakatipid pa kayo. Kasi isang pamilya, 1,000 lang eh. O, magkano binibigay nila sa ayuda? Diba? Minsan 5,000. O, simple mo. Isang sakong bigas, tapos 1,000 grocery. Okay na yun. Ganun kasimple mag-isip. Putya, pinapalalaan nyo pa eh. O, para, halimbawa, ganyan ang budget natin. O, 2,000 sa isang pamilya. Ayuda. O, ayan yung ayuda natin ha. O, sa isang buwan, magagamit nila yon. Ngayon, next month ulit, 2,000 ulit sa isang pamilya. Magagamit na naman nila. O, at least yung extra nilang pera na pambili sana ng bigas, ng pambili ng, kasi kadalasan naman sa natin ngayon, hindi nakakabili ng isang sakong bigas eh. Sa isang buwan eh, ang binibili niyan, lang, per kilo lang. O, malaking bagay yun kung may isang sakong bigas ka na sa kahit meron kang, ang ulam mo lang, toyo, mantika, ganun. At, chichirya kung wala talaga. At least may bigas ka. O, yun ang mahalaga. Tayo na simpleng bagay, pinapalalanin nyo eh. Ang simple no, no? Nagets nyo ba ako mga pare? Kasi kung meron kang grocery, meron kang bigas sa isang buwan, hindi ka na hindi ka na mawiwindang. Ay, wala akong pera. O, diba? Halimbawa, imbis na pambayad mo na ng kuryente, bibili mo pa ng pangkain, o. Hayaan mo na tayo maputulan ng kuryente. Basta may makain tayo. At least kung meron silang ganong ayuda, kung meron silang grocery, edi hindi na nila iisipin yung mga, halimbawa, sa susunod na buwan may makukuha naman ulit tayo. Okay, kahit pa paano, makakapagtabi ako ng pera. Ganon, di ba? Ganon kasimple. Ano ba kayo? Kasi pinaglalagay nyo dyan sa poverty affiliation. Hindi naman poor eh. Dapat yung nagaling talaga sa mahirap. Lagyan dyan si Otlum. Ay. Ano yun? Diba? Ganun kasimple. Ganun lang kasimple ang tumulong sa Pilipino. Hindi mo kailangan na maging sobrang talino. Isipin mo na lang yung mga pangangailangan nila ng pang-araw-araw, pang-buwan-buwan. Diba? O siya, pag binigyan mo ng pera yan, baka maging mapunta pa yan sa masama eh. O kung gagawa sila ng masama, problema na nila yun. Dapat yung sarili nilang pera, wag yung pera ng gobyerno. O, magano kayo ng mga, mga simpleng tinda-tindahan, di ba? Yung sa bahay. Basta, ewan ko ha. Maraming mga paraan. Pwede nyo nang tanongin si ChatGPT patungkol dyan. Ayun na lang, tanongin nyo si ChatGPT. May masasagot pa yan sa inyo. Kaya nga sayang eh. Sayang yung mga, alam mo yun, sayang yung mga pinangaayuda nyo sa mga Pilipino kung panandalian lang. Panandali ang solusyon lang. Bigyan mo sila ng 2,000, mamaya wala na yan eh. Hindi mo alam kung saan napunta. Kung bigas ang ibigay mo dyan, malamang aabot yan ng mga, kahit sabihin na natin kung meron kang
marami kayo sa isang bahay baka umabot ng 2 linggo yan. O di malaking bagay. Kaysa dun sa pera, baka mamaya 2 araw, ubos na yan. O baka mamaya sa bigas, kung kukonti lang kayo, o baka pwedeng umabot yan ng 1 buwan, pero parang imposible. Pero kung konti lang kayo, aabot siguro yan. O next month, meron na naman. Ganun lang mga tanga Okay, papaniwala dyan kay Gadon. Pero okay yung sinabi niya na patungkol dun sa pre-health health program, yung mga ganun. Basta tapos yung PhilHealth sana yung coverage lakihan. Yan ang pinakamalalang lakihan yung coverage ng sakop ng PhilHealth. Kung pwede nga ilibre nyo na Pero hindi naman sana, hindi naman gawin sanang kahit ganito na lang mga sino man yung mga yung PhilHealth na yan. Gawin yung kalahati yung coverage. Halimbawa, 50,000 yung gastos nung pasyente. Gawin yung kalahati 25,000. Ang laking bagay nun. Anak ng tinapa magbibigay na lang kayo, liit-liit pa. Okay, sige, meron. Tapos papahirapan nyo. Hirap-hirap magpaano dyan. Yung maliit na yun, okay na yun. Kalahati, okay na yun. Wala nang problema doon. Malaking bagay na yun. Pero wag naman yung wala pang 10% Ibigay nyo naman yung karapat-dapat sa mga Pilipino. Wag yung puro na lang kabig kayo ng kabig. Mga politiko natin na to. Hindi ko alam kung Abagay, hindi naman nila naranasan yung mga ganyang hirap dahil marami naman silang pera. So, wala to. Anyway, sana may makinig. Lang, simpleng bagay yung ayuda, gawin yung bigas. Sakong bigas. No, di ba? Agree ba kayo doon? Kasi ako, agree ako doon. Pucha, ang ganda nun. Huwag nyo nang samahan ng grocery kung hindi nyo kaya, kung ayaw nyo. Sabihin na nating bigas na lang. 1 sakong bigas kada isang pamilya. Di ang ganda. Diba? 1 sako na yun, ayaw ka pa. Anyway mga pare, hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Bago tayo magtapos, please subscribe to this channel at huwag kakalimutan ang aking Facebook page na Paring RJ. Pati na rin po ang aking TikTok na Paring RJ Banateros. Okay? Maraming salamat sa pagsuporta. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Ako po si Paring RJ, para sa inyo po ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at